Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Isa sa mga pangunahing balitang ibinahagi ni Bonsque PH mula sa katatapos lang na Philmarine 2025 ay ang planong pagbili ng karagdagang AW159 Wildcat helicopters para sa Philippine Navy. Sa kasalukuyan, 2 lamang ang operasyonal na Wildcat helicopters ng hukbong dagat na nakuha pa noong 2016. Bagamat wala pang tiyak na bilang ng mga karagdagang helicopter, lumalabas sa paunang impormasyon na maaaring 6 o higit pa ang planong bilhin. Ang mga bagong unit na ito ay inaasahang itatalaga sa mga bagong barkong na i-deliver o paparating pa lamang, particular sa mga Malvar-class ships, habang ang ilan ay susuporta sa Sulaiman-class offshore patrol vessels. Ayon sa ulat, maaari na nating asahan ang mga pag-unlad na ito sa susunod na taon. Bagaman may mga mungkahi na kumuha ng ibang uri ng anti-submarine warfare helicopter, pinili ng Philippine Navy na manatili sa AW159 Wildcat. Ang desisyong ito ay dahil sa pangangailangan ng platform commonality at interoperability, gayon din sa sukat ng helicopter. Dahil sa compact na disenyo ng AW159, ito ay madaling mailapag at maiimbak sa flight decks at hangars ng mga bagong barko ng Navy. Bukod dito, isiniwalat din na may hiwalay pang naval helicopter platform na bibilhin para sa mas malalaking barko na bibilhin ng gobyerno ng Pilipinas sa ilalim ng Horizon 3 phase ng AFP Modernization Program. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa karagatan at lumalawak na armasan sa rehiyon ng Indo-Pasipiko, lumalabas ang mga ulat ukol sa balak ng hukbong dagat ng Pilipinas na bumili ng karagdagang 8 unit ng Leonardo AW159 Wildcat Anti-Submarine Warfare ASU helicopters. Bagamat hindi pa opisyal, ang planong ito ay nagpapakita ng malaking hakbang sa pagpapalawak ng kakayahan ng naval aviation ng bansa at nagpapahiwatig ng tumitinding atensyon sa undersea warfare at maritime domain awareness. Ayon sa mga tagaloob sa sektor ng depensa at lokal na ulat, ang 8 bagong AW159 Wildcats ay pinaplanong ipares sa mga bagong barko ng hukbong dagat, 2 modernong frigate ng Malvar class at 6 na offshore patrol vessels, OPVs. Lahat ay kasalukuyang ginagawa sa Timog Korea. Kapag naihatid na, ang mga barkong ito ay bubuo ng malaking bahagi ng inaasahang Surface Combatant Force ng Philippine Navy sa ilalim ng Horizon 3 phase ng Modernization Program ng Armed Forces of the Philippines, AFP, na tumatakbo mula 2023 hanggang 2028. Sa kasalukuyan, 2 AW159 Wildcat pa lamang ang ginagamit ng Philippine Navy na nakuha sa panahon ng Horizon 2. Ang mga ito ay ginagamit sa BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna, ang 2 pinakabagong frigate ng bansa na ginawa rin ng Hyundai Heavy Industries ng South Korea. Ang AW159 ay napakahalaga sa anti-submarine at surface surveillance operations ng mga barko at itinuturing bilang force multiplier laban sa mga banta sa ilalim ng dagat, lalo na sa mga pinagtatalunang bahagi gaya ng West Philippine Sea. Dumako naman tayo sa ibang balita. Sa isang pahayag ni Philippine Air Force Commanding General Lieutenant General Arthur Cordura, binanggit niya na ang multi-role fighter, MRF, ay dapat may mas malaking payload at mas mahabang endurance kumpara sa kasalukuyang FA-50PH Fighting Eagle Light Combat Aircraft.
Dagdag pa rito, dapat din itong may kakayahang mag-operate mula sa maiikling runway, mabilis na makaresponde, at may mataas na flexibility sa deployment. Bagamat lahat ng MRF models na inaalok sa Philippine Air Force ay may mas malaking payload at mas mahabang endurance kaysa sa FA-50, tanging ang Saab JAS-39 Gripen lamang ang nakakatugon sa requirement na makapag-operate sa maiikling runway. Bukod dito, ito rin lamang ang ipinoposisyon na may kakayahang mag-operate sa mataas na operational tempo, may mabilis na turnaround time, at flexible operations kahit sa maikling runway o kahit sa mga highway. Dahil sa mataas na presyo ng F-16CD, Block 72 Viper at ang mga issues sa development at petsa ng delivery ng KF-21 Boracay, malaki ang posibilidad na ang Saab ang manalo sa proyekto. Bukod pa rito, ang pangako ng Sweden na magbigay ng export credit options, kabilang na ang hanggang 100% financing, pati na rin ang mahabang at flexible na mga terms ng pagbabayad, ay lalong nagpaparason at nagpapagaan para sa Pilipinas na piliin ang Gripen. Walang duda na isa sa mga pangunahing kalamangan ng JAS-39 Gripen kumpara sa mga katunggali nito sa Multi-Role Fighter Acquisition Program ng Philippine Air Force ay ang kakayahan nitong Short Takeoff and Landing, STOL, o maikling takbo sa paglipad at paglapag. Kayang mag-takeoff at mag-landing ng Gripen sa kahit anong sementadong runway o kalsada na may habang 600 hanggang 800 metro lamang. Ang kakayahang ito ay tugma sa mga kamakailang pahayag ni Philippine Air Force Chief Lieutenant General Arthur Cordura na binigyang diin na isang critical na requirement para sa hinaharap na multi-role fighter ang kakayahang mag-operate mula sa mas maiikling runway. Dinisenyo ng Saab. Ang Gripen base sa doktrina ng Sweden sa airbase dispersal na inuuna ang survivability sa pamamagitan ng pagpayag sa mga eroplano na mag-operate sa malalayong lugar o pansamantalang airfield, kabilang na ang mga highway at maiikling airstrip kung sakaling maapektuhan ang pangunahing airbase. Bagaman may kakayahan din ang ibang multi-role fighter na mag-operate sa sementadong kalsada, kadalasan ay nangangailangan sila ng mas mahabang distansya at espesyal na kagamitan gaya ng portable arrestor gear system para sa ligtas na operasyon. Sa kabilang banda, hindi na kailangan ng Gripen ng ganitong suporta, kaya't ito ay lubos na angkop at may mataas na operational flexibility lalo na sa panahon ng kaguluhan.